Impersonation. Alam niyo ba kung ano yung impersonation? Okay. So bago po ang propeta, meron po kasi akong pinsang buo. Kambal. Noong sila po ay binatilyo, nanonood ng sine itong dalawa. Kasi ang mukha nila pareho talaga. Hindi mo sila ma-identify kung ang pag-uusapan mukha. Pareho, kulot ang buhok. Ngayon, paano mo ma-identify kung sino yung isa? Medyo pilay yung isa. Kaya makikilala mo na kasi medyo pilay yung isa gagawin. Pero pagdating sa mukha, kung nakatayo lang, malilito ka. Ngayon, ang ginagawa itong dalawa, pag nanonood ng sine, kasi ang sine noon sa amin ay may ticket, di ba? Ganun din naman siguro ngayon. Ngayon, ang ginagawa ng dalawa, ang bibilin lang nilang ticket isa. So, manonood muna yung hindi pilay. Yung pilay. Di siya ang unang manonood, yung pilay. Pag natapos niya yung pelikula, magpapaalam doon sa bantay sa labas. Sandali lang, may bibilin lang ako. Sandali lang. Pero nakaabang na yung kambal niya, yung hindi pilay, nandoon na. Hinihintay na siya. Tapos kung bibili ng soft drink, may bit-bit siyang soft drink. Magpipilay-pilayan. Pasok. Libre na yung... So, na-impersonate niya yung tao. Ngayon po ay meron po akong kilalang isang impersonator sa show business o sa ang pangalan niya ay Willie Nepomuceno. Kaya niyang yung mukha niya mismo, kukopyahin niya. Joseph Estrada, Fernando Po, pati si si Duterte. Pati boses. So talagang magaling na impersonator. Ngayon, ang mabigat po ngayon, yung pinaka-latest ngayon, yung AI. Na, halimbawa, ako bilang pastor, pwede akong igawa ng isang tao na magaling dyan, na nangangaral ako pero hindi ako yun. AI nga lang eh. May impersonate ka. At kung gusto kang siraan, pwedeng mangyari. At iyan po ang delikado ngayon na kaalaman, yung AI. So mabigat pong impersonation yan. At noon pa, meron na pong na-invento na tinatawag na hologram. Ano naman yung hologram? Pwedeng mag-appear dyan kung sino mang tao ang gusto nilang mag-appear dyan sa sa taas. At ang plano nila ngayon ng Antikristo, pag-a-appearin nila si Jesus Christ mukha sa taas, kasi ang coming ni Lord sa kanila future. Mangyayari po yan. Kaya sabi ng prophet, kahit may dumating na Kristo ang mukha, may butas ang kamay, mga paa, hindi ko yan tatanggapin. Bakit? Kasi alam ng propeta, ang coming ni Lord sa tao. So lalo na ngayon, tapos na ang coming. Pero sa Antikristo, mag-a-appear po yan dyan sa taas. At dyan marami ang maluloko. So tayo, salamat sa Diyos dahil may propeta tayo na nagtuturo na tapos na ang coming. Amen? Okay. So ngayon po ay, kasi tingnan nyo, napakarami po ngayon na impostor. Sana sa third coming wala. Kasi bakit ko nasabing impostor? May mga ngaral na hindi naman talaga seryoso sa totoong pagkatao niya. Basta siya, mangaral siya.
Pero deep inside, sa kalooban niya, hindi siya totoo. Lalo na sa denominasyon, ang dami kong, kasi nag-observer po ako. So marami akong nakikilalang tao na didiscern ko ang kanilang katauhan. So salamat sa Diyos na tayo po ay hindi nahihila sa mga ganong kaisipan. Amen? Okay, so sapo po dito sa aking sa propeta muna tayo. Bago natin sabi po ng propeta sa Look Away to Jesus 35. As I have said, if I had a spirit of Beethoven in me, I would write songs. Tulad na niya ng sinabi ko, kung ang espiritu ni Beethoven nasa akin, magsusulat ako ng awit. If Beethoven live in me. Okay. I would be Beethoven. Kung nandun ang espiritu ni Beethoven sa kanya, magiging si Beethoven ako. Okay? If Shakespeare live in me, I'd be Shakespeare. I'd write poems. Kung ako naman si Shakespeare nakatira sa akin, magsusulat ako ng mga tula and plays and so forth. If Shakespeare live in me. And if Christ live in me, the works of Christ will do. So yan po ang hindi ko po ito salita. Kung si Kristo ang niya naninirahan sa akin, yung gawain niya gagawin ko. Ngayon po ay ang third coming na sa atin. Nandyan na ba si Kristo sa atin? Ginagawa mo ba ang ginagawa niya? So yan po ang isang, ngayon, bakit ito ang intro? Kasi mamaya po ay aabot tayo hanggang third pool at ang conclusion, ano yung mga bagay na hindi kaya ni Satanas i-impersonate? Ayan. Third pool po yun. Anong klaseng third pool? Di ba? Hello. Para makita po natin ang and then may-apply natin sa sarili natin. Okay, sabi niya, and if Christ lives in me, the works of Christ you will do. Right. It's got to be. And what is Christ? The Word. So yung third pole, message po yun. The Word. So sino yung third pole? Sino yung third pole? Si Kristo. Okay. Pero meron pa pong mas malalim dyan na hindi kayang i-impersonate ni Satan. Sabi niya, He said, if ye abide in me, my word in you, then ask. O yan, ano na naman itong assurance na naman ito. If ye abide in me and my word in you, then ask what you will, it will be done. Because the word is there. Ayan po yung, kaya nga pag nagpipray tayo, huwag yung isusuko. Kasi assurance po itong binitiwan ni Lord. Ang dahilan, yung salita niya. Then ask what you will, it will be done. Because the word is there. Just needs the light, and the light makes it live. Okay, yun na testimonyo kanina. 38. So now, I am going to say something to you. Now, that I haven't said all along. And that is the thing that we have looked forward to for so long, for at least many years. 4 or 5 years or maybe longer. The third pool, yan na, nabanggit na, has now been vindicated. And I'm sure you all know what it is. Okay. At sabi niya, yung third pool na yon, the 39, now remember, there will never be an impersonation of that. Yung third pool na ito na tinutukoy ng propeta, walang
impersonation na mangyayari dyan. Matindi ito. Walang makakakopya nito. Okay. Because it can't be. Hindi agnayari. See, it cannot be. Naulit pa. Pero sabi niya, now it's inexistent. Pero, ibig sabihin, may nakakakitang iba, hindi kahit sino. Walang nakakaalam. Pero nag-i-exist na. Yung hindi pwedeng ma-impersonate. So ibig sabihin, nangyayari na ito, pero pagdating sa impersonation, itong tinutukoy niya, hindi ito makukopya. Ano kaya ito? Seven seal. Sabi niya, okay. If you want something to happen, now you'll have to take my word for this. If I'm planning on doing something, I know better than to tell anybody about it. Not that that person will tell it, but Satan will hear it. So kung meron siyang gustong gawin, hindi niya ito basta-basta sinasabi. Kasi nakikinig daw si Satanas. Kumbaga, baka ma-impersonate ni Satan pag narinig niya. Okay, sabi niya. Pero, sabi niya, he can't get it in my heart there. Oh. Anong klaseng third pole ito na nandoon sa puso niya? At hindi niya ito makukuha ni Satanas. Yung nandito sa loob ko. Ano ito? Anong klaseng third pole ito? As long as God's got it close up with the Holy Spirit, so it's been me and God. Oh, yung nasa puso niyang third pole na yon, ang nakakaalam lang, si Brother Branham at ang Diyos. At maging sa atin ko ang third pole na yan, dito sa atin, wala rin ibang nakakaalam niyan. Ikaw lang at ang Diyos. Anong klaseng third pole kaya ito? See, he don't know nothing about it until you speak. Ayun. Walang nalalaman si Satanas dyan. Maliban kung sasabihin mo na. Then he hears it. Ayun. Pag sinalita mo na, maririnig na ni Satanas yun. And I'll do a certain thing. And watch the devil cut off every wheel he can to get there. O yan ang trabaho ng Diablo. Gagawa siya ng paraan na malaman niya yon at papasukin niya yung narinig niya. To beat me to it. But if I can get the revelation from God and just don't say nothing about it, then it's different. So kung hindi niya sasabihin, may magkaiba yun. Kaysa doon sa nabanggit niya. Okay. Remember, Satan will try to impersonate. Lahat ng maririnig sa iyo, marinig kay Brother Branham, ang trabaho ni Satan, i-impersonate. At lalo na po ngayon, ulitin ko, yung AI ngayon, matinding impersonation ang malilika niyan na pwedeng sumira sa reputasyon ng tao. Pero sabi rito, he will try to impersonate everything that the church will do. Ano ba? Ayun. He's tried to do it. We notice it through the Antichrist. Kaya nga, lagi po tayong prepared kasi ang Antichrist ngayon, gagawin niya ang lahat ng magagawa niya. Amen. So lagi tayo mag-pray. Ito na po yung panahon na lagi tayo mag-pray. Kasi alam niyo ang tool, sabi ko nga sa inyo, ang tool na gagamitin ng Antichrist is communism. Pero hindi silang Antichrist. Ano lang sila? Tool. Ngayon, ang isang ugali po ng communism, kasi mismo sa Bicol, experience po yan doon sa Bicol. Pag sinabi ng leader nila, kung komunista yung NPA yung anak,
siyang nakatukang papatay doon sa problema nila. Magulang yung problema. Papatayin mismo ng anak. At kapag ang pamilya mo, meron diyang ng communism, sila mismo ang magiging problema mo. Kaya nga, ito yung panahon na dapat intact. Sama-sama kasi baka maging problema mo mismo pamilya mo sa panahon na yan. So, kasi sabi rito, he's tried to do it. We've noticed it through the Antichrist. But this is one thing he cannot impersonate. Ito. So, gagawin ng Antichrist yung impersonation, pero meron siyang hindi magagawa. Ano kaya yun? Mamaya makita natin. There'll be no mimics to this because he don't know it. Hindi niya ito alam. There's no way for him to know it. Hindi ito malalaman ni Satanas. It's the third pole. Ay, alam natin ang third pole na ito, mensahe ito. Pero mas malalim po ito sa mensahe. At kung ito'y nandyan sa'yo, hindi kanya kayang i-impersonate. Na third pole na ito. He just knows nothing about it. Biro mo yan? O meron bang, kumbaga, meron pa bang lihim ang mensahe? Sabi ng Revelation 10:7, lahat ng mystery, so alam na ni Satan ito. Ang third pole, na ipangaral na ito ng propeta. Pero merong isang third pole na hindi ito kayang pasukin ni Satan. Anong klaseng third pole ito? He just knows nothing about it. See? He doesn't understand it. So itong third pole na ito, hindi ito naintindihan ni Satanas. Amen? Excited na ba kayo kung anong third pole yun? So, kahapon lang isaw sa akin ni Rebel the Lord. Ngayon, para magkaroon na kayo ng clue sa A Prisoner 55. Sabi ng prophet, always don't judge your life by how much power you have to perform miracles. Huwag kang tumingin dyan. Kahit na ang dami mong mahimala na nagagawa, huwag kang titingin dyan. And we don't judge ourselves by how much knowledge you have of the Lord. Hindi rin natin pwedeng ipagmalaki na marami tayong alam sa mensahe. Huwag kang sasandal din dyan kasi lalabas niyang pagalingan na. Huwag kang sasandal yan kahit na ang dami mong alam. Huwag kang sasandal yan. Anong gagawin, Pastor? But always judge yourself, look back, and taking inventory of what kind of a fruit that the life you presently live now is bearing. So ang gawin daw natin ay tingnan natin yung ating mga nakaraan at mag-inventory tayo kung anong klaseng bunga na ang lumalabas sa buhay mo. So i-check daw natin sarili natin. So bakit ito ang binanggit pagkatapos na mabanggit yung third pole? Ang binanggit niya na rito, yung sarili natin, anong klaseng bunga na meron tayo? Kasi yan po ang third pole. Yung mensahe ni Brother Gerald, na ang science umabante, mensahe umabante. How about ng buhay? Umabante ba? O patras? So baka wala kang itong third pole na ito. So sabi niya, and taking inventory of what kind of a fruit that the life you presently live now is bearing. O anong bunga na meron tayo? Baka bungang araw na. It is the rising of the sun. Ito, sabi niya, 30. Satan doesn't care how religious you are. Wala siyang pakialam diyan kahit anong pagka-relihiyoso mo. Wala siyang pakialam diyan. Or how right you are in your doctrine. Kahit gaano ka katama diyan sa iyong tinuturo mo. If you miss that life, anong life yun? The third full life.
you won't come up anyhow. So sayang, pag hindi mo narating yung third pull na yun na sinasabi, na ano. Kasi sabi niya, ano ba yung hindi kayang i-impersonate ni Satan na third pull? Sa stature of a perfect man, nabanggit kanina, ano yung capstone? Love. Mahirap pong impersonate yan. Maski mga relihiyon, mahirap po nilang ma-impersonate yan. At sabi ng propeta, si Satan hindi niya kayang impersonate yan. Maski dito sa mga tao, yung pag-ibig. Siya po yung third pole, si Lord. Yung pag-ibig. O paano yan ma-impersonate ni Satan? Eh wala namang pag-ibig si Satanas. At kapag ang tao walang pag-ibig, hindi siya nakarating doon. Ha? Sabi niya? No matter how religious, how good, how many churches you belong to or will belong to, it doesn't matter one thing, unless you have been born again. So ang third pole capstone, born again. Yan po ang hindi kaya ni Satan na maging banal. Paano magiging banal? Kaya ba ni Satan maging banal? Kaya niya ba ang maging masunurin? Sa salita? Kaya niya bang maging matapat? Kaya niya ba yung magpakumbaba? Ang maging totoo? Mahirapan po si Satan dyan. At iyan po yung third pole. Character po ni Lord. At iyan yung dapat nating lakaran, yung character ni Lord. So, nakita niyo ba yung binanggit ng propeta na third pole na hindi kaya? Kasi ang third pole, mga kapatid, may mensahe si Lord. At sinabi ng Revelation 10:7, wala na pong misteryo. So lahat alam na ni Satanas yan. Pero ang hindi kayang arukin ni Satan, pag-ibig. Si Lord kasi yun. Hindi niya magagawang ma-impersonate ang pag-ibig. So kaya nga tayo tinuturuan ng pag-ibig. At sabi ni Paul sa Galatians 5:14, ang 10 utos o lahat ng kautusan ay nauuwi lang sa isang utos. So lahat daw ng kautusan. Ano yung kautusan na yun? Na isa. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So pag ito ang nandito na sa atin, hindi ka na kayang ni Satan. Hindi niya kaya pala ang inano tayo ni Lord sa prayer ngayon. At ulitin ko mga kapatid, hindi na po ito magtatagal na mundo sa mga nangyayari ngayon. So kaya maghanda po lang lagi tayo. At ang preparation po nito, lagi tayo sa prayer. Lagi sa fellowship. Kaya ito, wag nating katamaran itong, kasi may nakikita ko mga kapatiran, tamad sa fellowship. Dito ka lalakas. Although masakit nga lang. O ano naman problema kung masakit? Diyan ka nga tinutuwid. O pag hindi ka na ituwid, magiging problema ka sa church. Amen. At kasi yung iba, pagka nahahagip sa mensahe, magtatampo. Hindi po yan lalago, hindi yan lalakas. Dito, pag tinutuwid tayo, magpakorek tayo. Amen. Okay. Last. Token. 159. And the Holy Ghost is a positive token that your lamb died and you receive the token upon yourself, for His very life is in you. So, yung token na namatay ang si Kristo po itong lamb, okay? Yung token, yung buhay na nasa dugo niya, ito yung tinanggap natin. At ano yun? Holy Ghost, sabi niya.
For His very life is in you. There is no make-believe. There is no put-on. There is no impersonation. It's there. You know it. The world knows it. The token is there. So, paano mo ma-impersonate ang Holy Ghost? So, pag nandyan sa iyo ang Holy Ghost, iyan po ang isang taong talagang makikita mo ang tibay niyan. Ang may Holy Ghost po, hindi po yan natitisod. Hindi yan nag-ano sa mga naririnig. Kasi ang lamb po ay tanda ng kapakumbabaan. Kasi ang lamb, kung inyo mo po mapapansin, pag dinadala po yan sa katayan, hindi po nagrereklamo. Unlike ng kambing. Ang kambing, nagwawala po yan. Pagkakatayin, ingay-ingay yan. Kaya yung iba, pinapainom nila ng suka. Pero ang tupa, mga kapatid, hindi po yan tumatanggi. At si Lord po yung lamb. At yung buhay nung mamatay ang lamb na yun, yung dugo niya, yung buhay na nasa dugo, kasi ang buhay po, ang dugo po, nandun ang buhay. Napunta yan sa mga believer. Kaya, kapag tayo po ay nandyan ang Holy Ghost, yung pong nagiging matatag ka. At sabi mismo ni Jesus Christ, Matthew 24:13, ang makapagtitiis hanggang wakas, ang maliligtas. So, hindi po reklamador ang Kristiyano. Hindi po yung nagre-reklamo. Kung ano magagawa niya. At tayo, pagka tayo may nagagawa, magpasalamat ka. Mayroon ka nagawa kay Lord. Kumbaga, nag-iipon ka ng ligasiya mo. Amen. So, paano yung walang nagagawa? Di ba? So, hanggat meron tayo nagagawa para kay Lord, ay magpasalamat tayo. Amen. Okay. Sabi po rito, ito pala ang last. God hiding Himself in simplicity. The only thing, you just opened a little bit and say, come on the inside and stand here, but don't go around full with my private life. See? Ito po ang nais ni Lord. 3:19. He wants you. Anong sabi ni Lord? He wants you. He wants all you are. Hindi po kapiraso mo. Buong ikaw ang kailangan ni Lord. Kasi hindi ka naman pupunta sa langit ng walang braso. Buo ka eh. Kaya ang nais ni Lord, kung buo mong gustong pumasok sa langit, yung buong buhay mo ibigay mo. He wants all you are. He wants every compartment in your heart. He wants your private life. Andiyan ba? He wants all your life. Buong buhay mo. He wants to be your Lord. At ano yung Lord? Lord is ownership. Pag tinawag mo siyang Lord, pag-aari ka niya. Ang daming tumatawag kay Lord. Siya pa rin may-ari ng buhay niya. Siya nasusunod. Wala pala tayong karapatang tumawag ng Lord sa Kanya kung ikaw pa rin nagpapatakbo ng buhay mo. Kasi the Lord, sabi niya, Lord is ownership. He wants to own you so He can guide you, direct you, take you, use you. Are you willing to do that? If you are, He's wanting to come in. Baka mayroon pa hindi pa napasok ni Lord. Kasi ang tanong dito ng are you willing to do that? If you are, He's wanting to come in, or you wouldn't be standing there. So now is the hour for you to receive it. Ang nais po ni Lord sa atin, kaya pala yung mensaheng, ang pinaka-third pole, mga kapatid, si Christ. Si Jesus Christ. Amen. Kasi siya yung mensahe. Siya yung salita. Amen. Pero paano kung wala kang pag-ibig?
So yan po ang pinakaano ngayon na dapat mabigkis sa iglesyang ito. Amen? Yan po ang third pull. God bless.